Okay lang yan. Napaka-hype talaga ni Kong. Ikaw ang nagbigay ng chance sa Papayak ang sarili mo, putik. hindi ako. Kasi, pag natapos lahat ng to, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Pero siguro yun lang yung gusto kong makita mo rin dito sa atin na to na Yan. Siya, kagabi siya in-upload. Meron ng 2 million views. And, grabe. Sobrang totoo yung sinabi ni Ninong Rai kung bakit di na siya nanonood ng Kong TV. Bakit? Kasi medyo emotional na talaga yung mga videos ni Kong ngayon eh. May kurot na. So kung gusto nyo panoorin, ayun yung title, Lipad sa YouTube, Kong TV. Yun lang. Bye-bye. Guys, kakatapos ka lang panoorin yung bagong vlog ni Kong TV. Vlog na to, which is yung Lipad. Yan. Siya, kagabi siya in-upload. Meron ng 2 million views. And, grabe. Sobrang totoo yung sinabi ni Ninong Rai kung bakit di na siya nanonood ng Kong TV. Bakit? Kasi medyo emotional na talaga yung mga videos ni Kong ngayon eh. May kurot na. So kung gusto nyo panoorin, ayun yung title, Lipad sa YouTube, Kong TV. Yun lang. Bye-bye. Ano yan, kasi ako magkaan ng loob ko sa mga, sa mga nangakulong. Yung mga may pinagdadaanan. Sama-sama tayo dito. Ang hirap na pinagdaanan natin sa loob. Tapos sasayangin lang natin sa labas. Sabi ko, wala na para bumalik tayo dun. Wala na tayo ibang dadaanan kundi diretso na. Swerte, nakita ka ni Bossing. Ngayon, naharap na natin yung totoong buhay. May panibagong naharapin na naman tayo. Paano tayo Ang sarap naman niya. Naiyak pa niya ako sa kanya. Sabay ka kami ko. Naiyak naman ako kay Boy. natupad yung ano namin ha. Yung pangako namin sa'yo. Maraming salamat. Si Kong TV. Napaka-solid talaga. Yes mga los, hindi ako nagkakamali. Si Kong TV nag-upload na ulit ng vlog niya. Panoorin nyo, napakaganda kasi ang dami mga life lessons na matututunan. So yung iba mga los, medyo pag-usapan natin dito. And just for the context lang sa mga hindi nakapanood, dalawa yung upload niya. Yung istasyon tsaka lipad. So medyo magkadugtong yun. So yung una kasi sa istasyon,
doon nila na-meet si Aaron. Okay? Si Aaron, pasahero lang ng LRT yun, na fan ni Kong TV. Bumaba siya doon sa istasyon kung saan bumaba si Kong TV. Sa UN Aviata yun eh. And then, para magpa-picture lang. Nung babalik na siya, biglang sumara yung pinto. So, yung ginawa niya, bumaba siya, mag-jeep sana siya. Pero sabi daw ng jeepney driver, sumakay ka na lang kasi medyo malayo daw yun. O, nalaman ko yun nung sa pangalawang vlog na. Yun daw yung sinabi ng driver. So, nang pag-akit niya, nakasalubong niya si Kong. So, nagulat si Kong, di ba? Nagkasalubong sila, di ba? So, nangyari mga lods, yun yung pinagsimulan ng pagkikita nila. And then, ang ginawa ni Kong, parang tinulungan na lang para makapaghanap ng trabaho. So, mga lods, actually, unang-una doon. Minsan kasi may mga plano tayo sa buhay, di ba? Pero magugulat tayo, meron palang mas magandang plano si Lord sa atin. So, una-una kasi doon, dapat sa tayuman siya. And then, magpapa-interview siya para sa job, sa trabaho, job interview, di ba? Nangyari dahil kay Kong, imbis na magpa-job interview siya, natanggap kagad siya sa trabaho sa isang kaibigan ni Kong. Di ba? Isipin niyo, job interview ka lang dapat, pero dito tatanggapin ka na. Grabe yung plano ni Lord, di ba? At saka, marami na siyang job interview na napuntahan, pero hindi siya natatanggap. Sa pagkakaunawa ko nung napanood ko yung pangalawang vlog, dahil wala siyang ganong mga ID, and also, di ba, meron siyang setback dahil sa kaso niya dati, na napagbayaran naman na niya, di ba? So mga lods, ang pangalawa dito, napansin ko, yung pangalawang vlog kasi, parang sinasabi ni Aaron na nung na-meet niya si Kong TV, wala nga daw siyang ID, ngayon 4 na daw yung ID niya. And napagtanto ko na talagang yung truth will set you free. Siyempre, hindi naman lahat ng sikreto kailangan sabihin mo, di ba? But sometimes, yung mga ganong klaseng pagkakataon, lalo pag mag-apply ka ng trabaho, at dati kang nakasuhan na pagbayaran mo na, siguro hindi mo yun dapat itago. Dapat nga upfront sinasabi mo yun eh. Kasi kung talagang gusto mo magbagong buhay, So, medyo na-delay. Napapansin niyo, di ba? Ganito yung nangyari, may aral talaga eh. Una, sinabi ni Kong, baka naman may kaso ka. Wala. Ang likot ng mata ni Aaron eh. Medyo naano na ako na malikot yung mata niya. And then sinabi, baka mamaya nakulong ka na. Yung pabiro pa sinasabi nila Kong. Ang sabi niya, hindi, parang humina yung boses niya. So, medyo may alinlangan dun eh. Pero kung babalikan mo lang, siyempre doon mo na mapapansin, di ba? So, bandang huli, nung pumunta sila sa DFA, doon niya na inamin. So, isipin niyo dahil doon sa pag-amin niya yun, maraming nagbukas na pinto. Talagang na-set free talaga siya. Di ba sinabi nga ni Kong, di ba, napagbayaran mo na yun? Akalain mo si Kong yung mamimit niya na kung saan hindi siya i-judge at tatanggapin siya. Tutulungan siya magkaroon ng trabaho. Na meron palang kakilala si Kong na merong negosyo na tumatanggap ng mga ex-convict na gusto magbagong buhay. Dahil yung mismong may-ari, ex-convict din, di ba? Napakaganda. Pag-uusapan natin yan about criminal justice system sa ibang video. Pero yun muna mga life learnings dito. So, ang sabi ng mga tao, meron daw second chance talaga, kagaya ng nangyari kay Aaron, di ba? Pero syempre, may nagbibiro. Ba't daw si Kulob? Di ba? Si Kulob, di ba, yung parang napaalis sa Team Payaman? May second chance din naman yun. Pero siguro hindi si Kong ang magbibigay. Hindi naman ibig sabihin na laging si Kong ang magbibigay ng second chance eh. Si Lord ang bahala doon kung sino yung lapat na magbibigay sa inyo ng second chance. Nagkataon kay Aaron na nagbigay sa kanya ng second chance si Kong TV. Pero mga Lords, tingnan nyo tong angulo na to. Dahil din kay Aaron, feeling ko nagkaroon din ng second chance si Kong TV. Kung kailangan ba niya, no? Hindi, alam niyo naman, nasa taas na si Kong TV. Diba? Nakilala natin si Kong TV as a vlogger talaga, napakagaling talaga. Paborito kong pinapanood dati yan, pampawala ng stress, di ba? And then, nalungkot nga ako kasi bumabagal na ako, kumukonti na yung pag-upload ng video niya. Siguro sa dami ng ginagawa niya. And then, suddenly, nagkaroon siya ng mga challenges lately, di ba? Aminin man natin o hindi, nangyari yan. Even si Kong nga, di ba? Ang sabi nga ni Kong, nung biniro siya ni Aaron na pinakasikat na vlogger sa Pilipinas, ganito. Parang sabi ni Kong, hindi na yata ngayon, di ba, gumanon siya. Pero alam niyo, totoo lang, dahil doon sa dalawang video na yun, nakasama niya si Aaron even Kong TV got a second chance. Grabe yung pag-ulan ng positive comments kay Kong TV na kung saan siya magaling. Very inspiring, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko hindi laging nasa taas ang dapat na yung hindi laging nasa baba ang nagiging grateful pataas. Yung mga nasa taas din nagiging grateful din pababa. And I think very grateful din si Kong TV na natagpuan niya si Aaron din. Kasi napakaganda ng story ni Aaron para bigyan niya ng pagkakataon and at the same time, na-showcase kung ano talaga yung nasa puso ni Kong TV. Diba? Napakaganda ng vlog na yun mga Los. Grabe, ang dami niyong life lessons na matututunan. And hopefully, mapanood ko pa ulit para yung iba mapag-usapan natin and ma-share. At yung mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo, Lods. Pero panoorin nyo. Napakagaling, napakaganda. Very natural. Pati yung mga kalokohan, yung mga biruan. Pero kung medyo hindi kayo fan ng mga minsan mga pagsasalita ng mga bad words, medyo palagpasin nyo na lang din ng konti, okay?
So medyo may parental guidance pa rin ng konti. Pero yung life lessons na matututunan nyo ron, napakagaling. So Kong TV, saludo talaga sa'yo. Grabe. Napasaya, napaiyak, and napa-emotional, and napa-inspire mo ako doon sa video na yan. And sigurado ako maraming tao din na ganun ang na-feel. O ilang mga lods, magandang araw sa inyo. Grabe, solid talagang gumawa ng vlog to si Kong TV. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!